Yan. Eto, play na natin. Ngayon, Senador Ronald Bato de la Rosa sa testimonya ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa sa pagdinig ng House Quad Committee. Giit ni de la Rosa kasinungalingan ng testimonya ni Espinosa hinggil sa persahang pagdiin kay dating Senator Laila de Lima sa kalakalan ng iligal na droga. Dagdag ng senador, isang beses lang niyang nakausap si Espinosa kung saan pinuntahan niya ito sa kulungan para tanungin kung bakit ito Isang beses nakausap. Pero mga kababayan, kung makikita nyo, katabi nitong si Bato de la Rosa, etong si Espinosa, at minsan nga bumubulong-bulong pa siya dito kay Espinosa, mga kababayan. Kaya kung iisipin nating mabuti, yung mga pagtanggi ngayon ni Bato de la Rosa, hindi napapatok sa publiko yan. Kasi nung mga panahong inaakusahan nyo, etong si former Senator Laila de Lima, isa ka sa nasa tabi nitong si Espinosa at pabulong-bulong ka pa. Mga kababayan, ano po kaya kung titingnan natin, kahit itanggi ni Bato de la Rosa yan, tatamaan at tatamaan po siya dyan. Kasi kahit sino, mga kababayan, mapipilitang tumistigo kapag ka nararamdaman mong tinatakot ka. Kaya nga kung makikita ninyo kagabi, di ba, nung tinalakay natin yung isang balita patungkol po dito sa sinabi ni Bato de la Rosa dun sa tatay nitong si Kerwin Espinosa, na kung saan pinapapayag yung tatay na itumba yung anak niya, mga kababayan, doon pa lang makikita nyo na tinatakot-takot na nitong si Bato de la Rosa, etong pamilya at etong ama nitong si Kerwin Espinosa. Kaya kahit sino talaga mapipilitan magsalita ng against sa ibang tao, lalo na pagka nakasalalay dyan ay buhay ng pamilya mo. Kaya yung sinasabi niyang hindi siya nanakot, hindi niya pinilit si Kerwin Espinosa, isang malaking kalokohan yan. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. inakusahan si dating Albuera Police Chief Jovi Espenido na tumatanggap ng drug money. Muli ring nanindigan si De La Rosa na hindi siya dadalo sa pagdinig. Samantala, hindi nagustuhan ni House Committee on Human Rights Chairperson Representative Benny Abante ang pahayag ng senador. Hinimok din ni Abante si De La Rosa na dumalo na sa pagdinig ng komite. Hindi maganda yan. He should be more educated than that. Ang pinakamaganda niyan, he takes the Quadcom to be able to air his side and Tama. tell the people Medyo mahina. na hindi totoo yung mga sinabi niya. Di ba, mga kababayan, kaya kahit anong pagtanggi talaga ni Bato de la Rosa, tatamaan at tatamaan siya dyan. Ano po, kasi unang-una, mga kababayan, siya yung itinuturo ni Kerwin Espinosa at siya din naman yung mismong nasa sa tabi ng tatay ni Kerwin Espinosa, mga kababayan, na tinatakot-takot niya pa nga. Ano po, kaya kung titingnan talaga nating mabuti, malaki ang posibilidad na malaki ang partisipasyon dyan sa pagdiin kay Laila de Lima nitong si Bato de la Rosa. So ngayon, ipagpatuloy pa natin dito pa sa isang balita na nakita natin na kung saan, mga kababayan, sabi daw ni Bato de la Rosa, wala siyang motibo para idiin etong si former Senator Laila de Lima. Mga kababayan, ano po, so ito, ipagpatuloy pa natin. Hindi na kailangan takutin si Kerwin Espinosa upang umami na siya ay isang drug lord. Sa mga mensaheng ipinadala ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga mamamahayag, sinabi nito na alam na sa bayan ng Albuera na sangkot sa operasyon ng iligal na droga si Espinosa. Bukod dito, ang ama niya mismong si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Jr. ang umami na kapwa sila nasa drug business. Sa panayam sa telepono kahapon, tinawag pa ni Senador De La Rosa na sinungaling ang nakababatang Espinosa. Paliwanag pa ng senador na nooy hepe ng Philippine National Police, isang beses lang niya nakausap si Kerwin nang puntahan niya ito sa kulungan. Ito ay upang kumpirmahin lang kung totoo ang inihayag ni Kerwin sa pagdinig sa Senado na tumatanggap noon sa kanya ng pera si Police Colonel Jovi Espenido. Kinagabihan nun, after the hearing, pinunta ko siya doon sa AIDJ. Tinanong ko kung totoo ba yung sinabi niya. Ay sabi naman niya, masama lang daw loob niya dahil pinatay yung tatay niya sa loob ng kulungan. Kaya niya nasabi yon. Ang totoo daw ay kapag titext niya si Espenido, kung may nangangailangan ng pera, papadala niya ng pera, hindi daw sumasagot. Ang sinasagot daw mga Bible verses. Yun ang Ang problema kasi dyan, mga kababayan, paano makaka-assure ang sambayan ng Pilipino na totoo at tunay yung sinasabi ni Bato de la Rosa na kaya siya nagpunta sa kulungan ng nakababatang Espinosa para itanong yung mga bagay na yon. Kasi kung titingnan talaga natin, mga kababayan, panoorin nyo mabuti itong balitang ito. I think yung iba hindi napanood yung live nating kagabi.
na kung saan mga kababayan, talagang matinding pananakot yung ginawa nitong si Bato de la Rosa dun po sa tatay nitong si Espinosa. Wait lang ha. Eto. Yung live nating kagabi. Yan. Tingnan yung mabuti to mga kababayan ha, kung gaano katinding manakot yung si Bato de la Rosa bago natin balikan ulit yung topic natin. Ang kahapon lang, pinangalanan mismo ng presidente na protektor di mano ng numero 1 drug lord sa Eastern Visayas, sumuko na kanina kay PNP Chief Bato de la Rosa, si Mayor Rolando Espinosa Sr. ng bayan ng Albuera sa Leyte. Isipin nyo ha mga kababayan, kasi sasabihin dito yung dahilan kung bakit napilitang sumuko. Etong tatay nitong si Kerwin Espinosa. Ano po, etong mayor ng Albuera Leyte. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ang kanyang anak na si Kerwin Espinosa, posibleng nagtatago na raw sa Malaysia o Singapore. Babala ng PNP chief sa nakababatang Espinosa, babarilin siya kapag siya'y nanlaban. Diba? Bagay na sinang-ayunan pa ng kanyang amang mayor. Live mula sa Quezon City, may reports. Kita nyo yung lagi nilang ginagamit na term? Yung laging ginagamit na term nitong si Bato de la Rosa. Mga kababayan, na kapag ka nanlaban, itutumba na. Kahit sino talaga mga kababayan, lalo na at kapag ka si Bato de la Rosa na ay nakikipag-usap sa'yo, at ikaw, siya yung dating PNP chief, at ikaw yung naaakusahan, at kinausap ka ni Bato de la Rosa, tinakot-takot ka, talagang mapipilitan kang tumistigo against sa iba. Kaya nga kung titingnan nyo, kung nagagawa niya magbanta public, mga kababayan, na kapag ka di umano'y nanlaban daw, ay itutumba, kaya din niyang sabihin ng private mga kababayan. So siguro, ang dahilan kung bakit siya nagpunta doon sa bilangguan or sa kulungan mga kababayan itong nakababatang Espinosa, kasi baka tinakot-takot niya. Mga kababayan, na kapag ka hindi tumistigo, malalagay sa alanganin yung pamilya mo, maitutumba ka, di umano mga kababayan. Ganun kasi. Kasi hindi natin nakita mga kababayan at hindi naman alam ng sambayan ng Pilipino kung ano talaga yung pinaggagawa nitong si Bato de la Rosa dun sa loob ng bilangguan kung saan niya pinuntahan etong si Kerwin Espinosa. Kaya kung titingnan nating mabuti, kung nagagawa niyang magbanta public, kayang-kaya niyang sabihin niya ng private. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Si Sandra Aguinaldo. Sandra. Jessica, mistulan nga inilaglag nitong si Mayor Rolando Espinosa ang kanyang anak na si Kerwin dahil nga daw sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Kanina ay pumunta sa PNP ito nga si Espinosa at kanyang sinasabi na siya ay hindi sangkot sa illegal na droga pero siya ay natakot daw o nabahala dun sa shoot-on-site order laban sa kanya. Shoot on site order laban kay dating mayor ng Albuera Leyte, Espinosa Sr., mga kababayan. Yun yung dahilan kaya siya napilitang sumuko. Kasi nga kung hindi siya susuko mga kababayan, wala, itutumba siya, papalabasin ng laban. Ang problema nga lang kasi dito mga kababayan, sa totoo lang, kahit nakakulong na to, naitumba pa. Yun ang masakit dyan. Kaya nga kung titingnan po nating mabuti, wala talagang assurance kapag ka sumuko ka dito kay Bato de la Rosa nung panahon na siya pa ang PNP chief. Eto, partida, sumuko na to kay Bato de la Rosa mga kababayan. Pero ano yung naging assurance? Wala, na itumba lang din siya. Kaya kung titingnan nating mabuti mga kababayan, talagang uso nga yung pagpapatumba nung panahon na si De La Rosa pa ang PNP chief. At dapat harapin niya itong mga pananagutan na to mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. At saka tingnan yung mabuti kung paano niya ginawang uto-uto at tanga. Etong si Espinosa Sr., mga kababayan. Sariling magulang ilalaglag yung anak. Sariling magulang tatanungin mo kung pwedeng itumba yung anak pagka hindi sumuko. Papapayagin mo. Kahit sino mga kababayan matatakot dyan. Ano po, i-play pa natin. Kasunod ng shoot-on-site order ni Pangulo Duterte kahapon, lumantad na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Wait lang, paano ko ba ito ipapakita ng mas malaki? Okay na yan. Tingnan nyo yung kamay ni Bato de la Rosa pagkaakbay niya
Ang aligasyon, may kaugnayan daw sa illegal drugs ang mayor at anak niyang si Kerwin. Matapos ma-recover sa isang buy-bust operation itong Biyernes mula sa kanyang mga tauhan hanggang abot sa 2 milyong pisong halaga ng shabu. Si Kerwin di umano ang #1 drug lord sa Eastern Visayas na kalibel di umano ng isa pang kilabot na drug lord na si alias Jaguar. Konektado rin daw sila sa isa pang drug lord sa Bilibid na si Peter Ko. Kita nyo ha, tugma yung mga binabanggit na pangalan dito. Pagpatuloy pa natin. Kung nakikinig ka ngayon, Kerwin, you better surrender or die. Sa press conference, Yan! Pakinig nyo ba mga kababayan yung panawagan niya kay Kerwin Espinosa? Kung nakikinig ka, Kerwin, much better to surrender or die. Mamamatay ka. Kaya kahit sino talaga mga kababayan, pagka ganun yung banta at panakot sa'yo, talagang kahit na presidente pa yan, aakusahan mo, ididiin mo. Kasi nga, matindi mga kababayan, yung mga sinasabi nitong si Bato de la Rosa, kasi eto, pinagbantaan niya na. Kung hindi susuko, mamili na lang kung susuko or babawian ng buhay mga kababayan. Tsaka ito pa yung pinakamatindi dito, pagpatuloy pa natin. sa Camp Crame kanina, parang maamong tupang humarap si Espinosa. Hindi pa sumusuko sa ngayon ang kanyang anak na si Kerwin. Ina-admit niya na yung kanyang anak na si Kerwin is really into drug dealing. In fact, inaamin niya na Kerwin Espinosa is getting his supply of drugs from Peter Ko, who is right now detained at the Bilibid. So, inaamin niya yung ginagawa ng kanyang anak, but according to him, hindi niya makontrol yung kanyang anak. Bineberipika pa ng PNP ang impormasyong nagtatago na sa Malaysia o Singapore si Kerwin. Pero ang problema, nagparitoke raw ng mukha si Kerwin kaya baka maging mahirap ang pagtugi sa kanya. Hindi naman nagparitoke ng mukha si Kerwin Espinosa doon pa lang sa point na yon. Fake news na si Bato de la Rosa mga kababayan. Ngayon, eto pakinggan pa natin. Dito ko naawa sa tatay ni Kerwin Espinosa. Kasi sang ka nagkatala, sasabihin mo publicly. Dinidiin mo yung anak mo. Bibihira lang mangyari yan mga kababayan. Kung hindi tinakot, etong tatay ni Kerwin Espinosa, hindi niya masasabi sa kanyang anak yon. Kasi ang magulang talaga pumoprotekta sa anak. Minsan nga, yung anak pa mga kababayan, ang nagiging dahilan para mapahamak yung magulang. Ano po, hindi ko naman nilalahat mga kababayan, pero minsan nakikita natin na ganun talaga ang nagiging senaryo at bibihira tayo makakita, hindi ko din nilalahat, bibihira tayo makakakita ng magulang na ididiin mo ang anak mo sa pagkakamali na alam mo naman sa sarili mong hindi naman niya na-commit o hindi naman niya ginawa. Ano po, so ngayon ito, pagpatuloy pa natin. Noong Mayo para umanong huling nag-usap ang mag-ama. Ayon sa PNP chief, parehong walang warrant of arrest ngayon ang mag-ama. Kaya natanong ng media kung ano ang legal na basihan ng shoot-on-site orders sa kanila. Tingnan nyo ha, inakbayan. Inakbayan ni Bato de la Rosa ha. Tingnan nyo yung sasabihin doon sa tatay. Ayaw mag-surrender ni Kerwin at siya lumaban, papatayin namin siya. Okay lang sa'yo? Okay. Ha? Okay lang sa'yo, ha? Okay. Pag hindi siya mag-surrender, mamamatay siya, ha? Pinanindigan din Di ba? Kita nyo naman mga kababayan kung gaano katindi. Pagkakbay ni Bato de la Rosa kung okay lang daw doon sa tatay. Na pag hindi nag-surrender yung anak, itutumba mga kababayan. Nakita nyo, napipilitan na nga lang sumagot yung mayor. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Ginawa nga nilang uto-uto. At tanga sa publiko, etong si Espinosa Sr. mga kababayan. ng mayor na hindi siya tumatanggap ng pera mula sa kanyang anak. May tulong daw mula sa pamilya sa Amerika para sa kanyang kampanya sa eleksyon. Pero hindi kumbinsido si Bato. Winarningan ko siya, pero hindi ko kasi maano yung ano niya, yung he have their own decision. Di ba? Hindi ko siya pwedeng hawakan dahil malaki na siya at meron siyang kaniyang pag-iisip. Sabi ng hepe ng PNP, pagkatapos nito pwede nang bumalik sa Leyte ang mayor habang wala pang kaso at warrant laban sa kanya. Handa naman daw makipagtulungan si Espinosa sa investigasyon Eto, pakinggan nyo pa yung sasabihin ni Bato de la Rosa pag hindi nakipagtulungan ha. at kampanya kontra droga. Patayin ako ni Jenny. Tingnan nyo kung paano nyo hatakin yung si Espinosa Sr.
kaso at warrant laban sa kanya. Handa naman daw makipagtulungan si Espinosa sa investigasyon at kampanya kontra droga. Patayin ako ni General De La Rosa pag nag-back out ako. I'll take his word. Siya na mismo na patayin ko siya. Patayin ko talaga siya pag siya'y niluloko niya ako. Niluloko niya yung presidente. Oo. Di ba mga kababayan, hinatak niya. Tapos nagsalita si Espinosa Sr. na, papatayin ako ni Bato de la Rosa. Patayin na ako ni Bato de la Rosa pag di ako nakipagtulungan. Tapos mismo, lantarang sinabi ni Bato de la Rosa na talagang itutumba niya pag hindi nakipagtulungan. Pero ang problema kasi mga kababayang nangyari dito, pinakamasakit na nangyari dito, nasa kustodiya na po ito ng ating mga law enforcement nung naitumba. Tapos ang pinalabas mga kababayan, meron daw drug dealing doon sa loob kung saan nakadetain etong si Espinosa Sr. Tapos nanlaban daw ito, kaya yon, naitumba mga kababayan. Ano po, so ganun yung nangyari na istorya dito. Kaya nga kung tutusin, dapat magkaroon ng malalim na investigasyon dito at mailabas lahat ng mga sangkot patungkol po dito at maipit yung mismong nagplano nito mga kababayan. Mapalabas sa publiko yung mismong nagplano nito at mapagbayad. Kasi unang-una, yung mga binitawan ditong salita ni Bato de la Rosa, kung yan ay makikita ng ICC, talagang isang ebidensya na rin yan na talagang pag hindi nakikipag-cooperate sa kanila, pag hindi sumusunod sa gusto nila mga kababayan, pagka kumukontra sa kanila at kapag hindi nakikipagtulungan, automatic itutumba. Yan mga kababayan, yung senaryo dyan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin dito po sa isang balik tayo sa topic natin. Eto, yan. Sabi niya. So yun lang ang kung na-satisfied ako doon sa kanyang sagot, ay umalis na ako. Yun lang, gabi na yun, nag-usap kami at wala na kaming pinag-usapan. So kailangan masatisfied pala sa sagot itong si Kerwin Espinosa, itong si Bato de la Rosa. Paano kung hindi kaya na-satisfied etong si Bato de la Rosa sa sagot ni Kerwin Espinosa nung pinuntahan niya sa loob ng bilangguan kung saan nakakulong etong si Kerwin Espinosa? Ano kaya ang mangyayari kay Kerwin Espinosa? Ito lang mga kababayan, tanong lang natin ha. Kasi ang sabi dito ni Bato de la Rosa, nasatisfied naman daw siya sa naging sagot nitong si Kerwin Espinosa, kaya umalis na lang daw siya doon sa loob ng bilangguan kung saan nakakulong etong si Kerwin Espinosa. So paano pala kung hindi ka na-satisfied at hindi nakipagtulungan sa'yo? Di malamang sa alamang mga kababayan, tegi na. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Itinanggi rin ni Senador De La Rosa ang umano'y pagpilit niya kay Espinosa na idawit bilang drug lord protector ang nooy Senador Laila De Lima at ang negosyanteng si Peter Lim. Ayon sa former PNP chief, walang kinalaman ang hanay ng pulisya sa case build-up at paghahain ng drug cases laban kay De Lima dahil hawak lahat nito ng Department of Justice o DOJ. Wala rin anya siyang ideya tungkol sa drug business ni Lim at dating PNP General Vicente Loot. Dagdag pa ni Senador De La Rosa, si Kerwin Espinosa lang ang nagsabi na kumukuha siya ng supply ng illegal na droga kay Peter Lim at General Loot. Wala rin anya siyang motibo para idawit lalo si General Loot na isang kapwa PM Mayor. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ayan, mga kababayan, napakaliwanag naman yan. Pero inyo, kailangan masatisfied Kung hindi masasatisfied si Bato de la Rosa sa magiging sagot, ano kaya ang mangyayari? Ako nagtatanong lang naman, mga kababayan, kasi eto todo deny na etong si Bato de la Rosa sa mga accusation at mga aligasyon sa kanya ni Kerwin Espinosa at mga accusation at aligasyon din sa kanya nitong sinagarma, mga kababayan, na may kota-kota system. Actually, hindi kota-kota yung reward system, mga kababayan, dyan po sa PNP nung panahon na PNP chief pa, etong si Bato de la Rosa. Pero kung titingnan natin, mga kababayan, kahit itanggi niya yan, marami na sa mga kababayan natin Pilipinong hindi na po naniniwala. Kasi unang-una, kita nyo naman yung mga pananalita po niya na kapag hindi nakipagtulungan, automatic, tegi ka.